Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 15 ng workbook, page 94. Start tayo with vocabulary. Okay. Number 1, ito po yung ating business card. So, Myeongham. Number 2, photocopy machine, Boksagi. Ito po ay printer. So, printer. And then, yung company ID, Sawonjung. Number 2, tingnan natin yung mga words na Chulgunbu. So, again, ito po yung ating time card. Next, andyan mo, safety helmet, 기계, machine, 공구 tools. So, tingnan natin number 1. 저는 출근을 하면 먼저 blank에 제 이름을 쓰고 사인을 해요. 사bi, write my name and sign. So, yung signature daw tsaka yung pangalan. Saan susulat? Sabi niya, 저는 출근을 하면, if I go to work. 먼저, first. So, the first thing na ginagawa daw is, sulat yung pangalan at pirma, saan? Malamang sa time card. So, sagot natin for number 1 is, 출근부. And then, as is lang po, walang idadagdag. Okay? Next, number 2. 공장에서 일을 할 때는 blank를 꼭 써야 합니다. 꼭 써야 합니다. You should use. Okay? So, it's a must na gamitin daw ang alin. So, sabi niya, 공장에서, sa factory or sa planta, 일을 할 때, when working or kapag nagtatrabaho daw, ano yung kailangan gamitin? So, yung safety helmet. 안전모. 안전, and then mo. Wala pong idadagdag ulit since yung kasunod niya is 를. So, grammatically correct na yan. 안전모를 꼭 써야 합니다. Number 3. 퇴근할 때는 blank의 전원을 끄는 것을 잊지 마세요. So, 잊지 마세요. Please do not forget. Okay, alin daw? 전원을 끄는 것. So, ibig sabihin, to turn off. Yung 끄다, no? Ito. So, ano daw yung bagay na i-turn off or papatayin? So, 전원, yung power switch po yan. Okay? So, malamang dahil may power switch na papatayin, ang sagot is yung mga machine, no? 기계. So, 퇴근할 때는 kapag tapos na daw yung trabaho, so, wag kalimutan na patayin yung power switch ng mga machines. So, wala din pong idadagdag. Number 4. 집에 고장난 것을 수리하려면 망치와 톱 같은 blank가 필요해요. So, yung natitira natin is yung tools, 공구. So, 공구가 필요해요. Sabi, doon daw sa bahay, yung mga nasira na gamit kapag by balak daw or intention na ayusin, so, 필요해요. Kailangan daw ng mga tools na kagaya ng hammer, 망치, mga martilyo, and or lagare, top. Ayan, saw. Okay, so yun po ay mga tools. Number 3, vocabulary. Same lang yung instruction. Check natin yung mga words. 작성하다. Again, 작성하다 means to fill out. Okay, so fill outan mo yung mga forms or documents. 복사하다, to make a copy. So, ibig sabihin, gamit ka ng photocopy machine and i-reproduce mo yung kung ano man yung documents na pinapa-photocopy. 팩스로 보내다, so send via fax. So, gamit yung fax, yan. Send mo yung documents or kung ano man yung kailangan na papeles. 번역하다, to translate. Check natin yung picture sa number 1. So, nakaharap sa computer. Ang sabi, 사장님께 보고할 서류를 오늘까지 blank 주세요. So, if manotice nyo, 1 to 4, lahat sila ang ending is 주세요. So, kapag ganyan, magkakaroon na tayo ng idea na malamang yung gagamitin na grammar is yung a, o, he, juda na grammar. Tapos si Juda naging 주세요. So, ito, ibig sabihin, either request or command yung klase ng statement na meron tayo dito. So, as you can see, isa lang naman yung character natin. So, parang ito yung mga dapat na gawin niya, no? So, malamang pwede nating isipin na request ito or utos sa kanya. Okay, kung ano yung mga gagawin.
So number 1, 사장님께 보고할 서류를 오늘까지 blank 주세요. So kailangan hanggang ngayon daw, no? Hanggang ngayong araw daw ay kay 사장님, anong gagawin? Yung ire-report daw, 보고할, yung ire-report na documents ay blank 주세요. So dito, ang pinaka magiging sagot natin dyan is yung number 1. To fill out. Okay? So, 작성하다 magiging, so apply natin to, no? Dahil nag-end siya sa hada, magiging he na lang siya. 작성해 주세요. Ibig sabihin yan, paki-fill outan yung mga i-report na documents kay 사장님 hanggang ngayong araw. Okay, next, number 2. 베트남에서 온 이메일을 한국어로 blank 주세요. So, sabi niya, yung email daw na mula sa Vietnam ay 한국어로. Ibig sabihin, to Korean language. Okay? So, ibig sabihin, dahil may pinag-uusapang language, malamang is ta-translate. So, 번역하다 magiging 번역 해 주세요. Again, yung hada naging he. So, paki-translate yung na-receive na email galing sa Vietnam to Korean language. So, malamang dahil galing siya sa Vietnam, Vietnamese language siya. Number 3. 이 회의 자료를 10분만, not 분, sorry. Ulitin natin. 이 회의 자료를 10부만. So, ibig sabihin, yung bu po dyan is copies. So, gawa daw po ng 10 kopya. Okay? Ng dyaryo. So, yung dyaryo po is yung materials na kanyang, ano bang ginagawa niya? Pina-photocopy niya, no? So, dito, boksa. Boksa, tapos, he juseyo. Last one, number 4. So, gamit niya yung fax machine. Malamang, ang natitira is itong 팩스로 보내다. Okay? So, yan po yung sagot natin, no? 팩스로 보내다 magiging 보내 na lang siya. 보내주세요. Ibig sabihin, 이 계약서를 영국 회사에 팩스로 보내주세요. Paki-send via fax yung ating contract sa company sa 영국. Ano ba yung 영국? UK. Yan, or England. 4. So, 다음 문장에 알맞은 것을 고르세요. So, pili lang tayo kung ano sa 1 and 2 yung tamang sagot. Number 1, check natin yung picture, no? 저는 공장에 출근하면 바로 기계의 전원부터 blank. Sabi niya, kapag ako ay pumasok na sa trabaho niya yan, no? 공장, sa planta or sa factory, 바로. So, 바로, ibig sabihin, right away, 기계의 전원. So, again, yung machine daw, alin? Yung power switch daw ng machine ay ano kayang ginagawa niya? Malamang kakapasok niya lang, ito turn on or switch on niya yon. So, 켜요. Next, number 2. 바닥에 있는 물건을 차로, so, 올려야 해요 or 내려야 해요. So, ano bang sabi? 바닥에 있는. So, nasa baba, no? So, badak means floor, sa lapag. So, yung mga bagay daw, yung mga boxes na yan na nasa lapag, 차로. So, doon daw sa sasakyan ay anong gagawin? Malamang dahil nasa lapag, itataas. So, 올려야 해요. Number 3. 지게차로 물건을 blank. So, pili tayo. 1, 만드는. 2, 옮기는. 일을 해요. So, yun daw yung trabaho niya. Alin? 지게차로. So, using yung forklift. Yan, no? 지게차. 물건, yung mga bagay daw ay anong ginagawa niya? 만드는, to make, or 옮기는, to move. So, malamang using yung forklift ay minumove niya yung mga bagay. Next, number 4. 컴퓨터로 작성한 서류를 프린터로 blank. So, alin dyan yung tamang sagot? 복사해요, to photocopy, no? To reproduce. 출력해요, to print. So, dahil printer yung sinabi, number 2 yung sagot, to print. 출력해요. And that's it. If you find this video helpful,
please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.